nila eh. So ngayon, papasa sa amin ang problema. Pero ba't talaga nandiyan na yan? Nandiyan na yan. So we will follow the rules pertaining to the impeachment proceedings. But as for us in the Manggagawa Party List, we believe that this is a non-issue. Ibig sabihin namin dyan, ang issue ng mga manggagawa, sahod, trabaho, provincial rate. Alam nyo, when we campaigned for the last 90 days sa Manggagawa Party List, wala kami nakausap ng unang issue nila, sinabi, gusto namin magkaroon ng impeachment. Pero nandyan na yan. We are for accountability. Nandyan ang impeachment, sundin natin yan. At maganda, even, I'd like to quote Vice President Sara Duterte herself. She's more than willing to face impeachment trial. She's more than willing to face that. Problema, hindi nga makonvin-convin. Ang pag-convin ng impeachment court is not tantamount to conviction. So kaya kailangan magkaroon ng trial para malaman natin kung ano ba talaga ang totoo. So the convening of an impeachment court is not tantamount to conviction. Nag-convene na yung impeachment. Yes. Nag-convene na yung impeachment court. Wala pa ng trial. What's your message to Vice President? Sana magkaroon talaga ng trial. Yan naman ang hangat ng marami nating mga kababayan. Huwag na magdili-dali. Huwag na paglaruan itong usapin ng impeachment trial. Pag-usapan yan, pag-usapan yung merits, doon naman magde-decide ang mga senator judges natin on the merits that will be presented by the prosecution ng House and the defense panel. So ang binabanggit natin kay Senate President Cheese at sa mga senator judges natin, tuntong tayo dun sa merits ng kaso. Kaso na natin paglaruan kasi ang daming oras na nasasayang eh. Kawawa yung mga manggagawang ordinaryong Pilipino, sino ba nagbabayad sa mga yan? Diba tayo rin mga ordinaryong Pilipino, mga manggagawa? So any delay, nangangahulugan niya ng taxes na nawawala sa mga manggagawang ordinaryong Pilipino.